Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tawag namin lagi, sammo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang aming kahilingan. Kami ay kawan, O Diyos na walang hanggan. Tawag namin laging dinggin, sammo namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin, Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa pagdiriwang natin ng unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang panibagong taon ng liturhiya. Ang Adbyento ay nangangahulugan ng pagdating. Ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ito ang gumagabay at naghahanda sa atin upang ipagdiwang ang Kapaskuhan
ng pag-alala naman sa pagsilang ni Jesus sa piling ng sangkatauhan. Binubuksan din ng Adbyento ang ating isipan upang paghandaan ang maluwalhating pagbabalik ni Kristo sa katapusan ng panahon. Maging handa nawa tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon upang buong galak natin siyang patuloyin sa ating mga puso. Atin ngayong sisindihan ang unang kandila ng Adbyento. Ama naming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Noon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Antayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabuting gawa upang kaming kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Inihahayag ni Isaías ang marubdob na paghihintay ng Israel sa pagdating ng Panginoon. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. Sa panahon ng Adbyento, ganito rin dapat ang ating mararamdaman. Sa Isaías, Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging Ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinutulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging? Balikan mo kami iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang.
Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita ka'y magsisip. Wala pang narinig na Diyos tulad mo. Wala pang nakita ang sino mang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nananalig. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugutinta. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kaming sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa. Ang lahat sa aming pawang nagkasala. Aming katulad, kahit anong gawin, ay dumindi. Ang nakakawangki ng sinapit naming mga dahong lagas. Sa simoy ng hangin, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo ng tulong, hingin. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ay palayo. Ikaw ang lumikha sa amin. Papa, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ulitin po natin. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana. Ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ang iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalit kami't di na magtataksit sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal,
nananawagan si San Pablo sa mga taga-Korinto na manatiling matatag sa panananalig sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Napapanahon ang panawagan ni San Pablo, ngayong masaya tayong naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ang verbong nagkatawang tao. Asa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanya, na si Hesukristo ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At maligayang pagdating para sa ating pagsisimula ng paglalakbay sa mga panahon ng Adbyento. Sabihin nyo nga po, Adbyento. Adbyento, pagdating. At tayo po ay maghahanda o magbabantay ng 4 na linggo na siyang simbolo sa mga kandila
na naririto sa korona ng Adbyento. Ito yung ilan lamang sa mga symbols, no, para makatulong sa atin, magabayan tayo, paano natin mas mauunawaan, ganun din naman makapasok sa mga liturhiya o pagdiriwang ng ating liturhiya. Nasindihan na natin ang unang kandila, ibig sabihin, simula na ito. Sana po sa pagsisimula, hanggang dulo, naroroon kayo. Hindi pwedeng pagdating ng ikalawa, wala ka. Pagdating ng ikatlo, doon ka papasok. O kaya naman, pagdating ng ikaapat, wala pa rin. So, handa ba tayo? Nga pinaghahanda tayo. Yung bang spiritually, lalo na, no? Physically, dapat maging handa tayo. Emotionally, huling-huli na yung financially handa ka. Kaya nga lagi, no, pinaggigiitan ng ating ebanghelyo ngayon, ang mga pagbasa, kung paano ba tayo dapat maghanda. Ngayon pumasok ng December, ano ba ang naging reaksyon po ninyo nang pumasok ang December? Excited ba? May excitement dapat sa ating mga puso, no, na masasabi natin, yes, December na. Ibig sabihin, magpapasko na. Wag sanang ang maging reaksyon ay, naku, December na, magpapasko na naman. Nasaan tayo, mothers? Kasi pag sinabing, no, magdi-December na, magpapasko na, ang pumapasok sa isipan ng karamihan ay magastos. Kung magastos, ayaw nyo nang dumating si Kristo, ayaw nyo nang i-celebrate na para bang, kasi naman dumating pa si Kristo sa mundong ito Kasi naman ipinanganak pa Paghahandaan natin ang pagdiriwang ng kanyang unang pagdating. Dumating na si Kristo. Ina-anticipate natin yung kanyang sinabi na darating siyang muli. At sana nga dumating na siya. Kaya nga yung mga kanta natin, no, lagi mayroong tema, halina Jesus, halina, dumating ka. Gusto nyo ba talagang dumating si Jesus? Magiging masaya ba talaga kayo na darating si Jesus o problema lang talaga ang naiisip natin? Kasi laging nauuwi doon sa material preparations. Kailangan may bagong damit, kailangan mayroon kang bagong kung ano mang mga updated, kailangan masasarap na pagkain, kaya yung iba namomblema na kung saan mangungutang na naman. Nangangamba na naman ng karamihan, marami na namang inaanak ang pupunta. Hindi mo alam kung saan ka na naman magtatago. Ano na naman ang idadahilan mo? Busy ka. Ibang mga lingkod ng simbahan, umaga hanggang gabi, nasa simbahan para lang makaiwas doon sa kanilang mga inaanak. Kailangan natin medyo baguhin yung mindset natin. Na ang pagpasok ng Adbyento, kasabay nito dapat yung paghahanda natin. Hindi sinabing maghanda tayo ng kung ano-ano, kundi ihanda natin ang ating mga sarili. Pag nilayan, mayroon bang mga tao na dapat tayong patawarin? Mayroon bang tao na dapat tayong humingi ng tawad? Ito yung mga paghahanda na dapat na kung dumating ang Panginoon, masasabi nating handa talaga tayo. At masasabing, Lord, sige na, dumating ka na, okay na ako, ready na ako. Na araw-araw dapat nating ginagawa. Dahil araw-araw o pwedeng dumating ang Panginoon sa buhay natin. Bubukas na ang gate, parating na sa Jesus. Ipit na yung bata. Ganun po, no? Sana isipin natin lagi, no? O pwedeng ilagay natin, kasi ba laging iba yung dating kapag yung first time.
Di ba? No? Pag first time na magse-celebrate, iba yung binibigay mong energy dyan. Ganun din naman, o pwedeng isipin din natin na baka ito na ang huling Pasko natin. So po pwede, ito ang unang Pasko, ito rin ang magiging huling Pasko na. Ano ang gagawin natin? Ano pa ang pwede mong gawin o ano ang pwede mong ibigay para mas maging masaya at mas maging handa tayo sa pagdiriwang ng Kapasko? Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Minagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. idulog natin sa Ama na turuan tayong maging handa sa puso at isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalalapit na pagdating ng kanyang buktong na anak. Buong pagtitiwala nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral sa Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri na pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghatiin sila ng mabuting balita ni Jesucristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa Diyos o Diyos. Manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoon sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online at ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Narito na aming halal, ang
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yagyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmula ang kaharian
kapangyarihan at kalwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na,
sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan. Ika'y pinasa sa lamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tuklin mo na. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paanyaya, sa darating na Biyernes ay ang dakilang kapistahan ng Immaculate Conception. Ang atin pong banal na misa ay sa ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Pagkatapos ng misa sa ika-6 ng gabi ay ang prosesyon. Ika-16 ng Disyembre ay ang kumpilang bayan, edad 12 pataas. Sa mga nais pong magpakumpil, maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga requirements at schedule ng katekisis at kumpisal. Ika-15 ng Desyembre ay ang simula ng ating simbang gabi sa mga barangay na sakop ng ating parokya sa ganap na ika-6 ng gabi. Ika-16 naman ng Desyembre ay ang Misa de Gallo sa ika-4 at kalahati ng madaling araw. Sinisimulan na rin po natin ang pag-aalay ng mga Christmas balls sa bawat misa ngayong panahon ng Adbyento. Sa mga nais pong mag-alay, makipag-ugnayan lamang sa harap ng ating simbahan. Maraming salamat po. Mukhang dapat may second collection tayo. Yan po ay para sa paghahanda natin para sa kapistahan sa January 1. Lahat ng misa po. At habang nagsa-second collection, paalala ko lang din po yung ating pong kalendaryo. Baka pwede nyo rin pong suportahan para maipaalala po natin at maipakilala ang Birhen ng Solidad sa ating pong mga kakilala pa. Pwede nyo pong ipamigay o igawin panregalo. Pwede rin pong saka nyo na bayaran. Ipag-coordinate lang po sa opisina ng parokya. No, mamamasko muna kayo para may pang-contribute kayo, pang-donate sa ating pong kalendaryo ng 2024. At hinikayat po ulit, gaya ng nasabi ng ating commentator, yung kumpilang bayan, 12 years old, pataas po. Baka yung mga matatanda natin dito sa parokya ay hindi pa nakukumpilan. Pakitulungan na po para ma-provide yung ating po mga requirements. Number 1 ay yung baptismal certificate. So, saan man kayo nabinyagan, ay pumunta lang kayo dun sa simbahan at mag-request po kayo ng baptismal certificate na ang purpose ay para sa kumpil. At pakitulungan na rin na mai-decorate natin ang ating pong simbahan, ang tahanan ng Birhen. Kaya po ganyan po ang ayos para unti-unti po na kumbaga mabubuhay, no, magkakaroon ng sigla ang tahanang ito ng Birhen ng Solidad sa pamamagitan ng pag-aalay po ng mga Christmas balls na inyong iaalay kada misa tuwing offertory po. At kayo na po yung magsasabit
ng ating pong decoration para pagdating ng simbang gabi, sa pagbubukas ng mga ilaw ng ating mga Christmas lights ay mas ma-feel natin yung diwa ng paghahanda para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa mga susunod po na pagsisimba ninyo, pakihanda nyo po yung pambili syempre ng mga Christmas balls. Okay? Salamat po sa inyo. Magsitayo ng lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Kung pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas, tayo'y hanapin ating kaligtasan, tanging kay Jesus ay matatagpuan. Ang panahon ito dapat maghandaan sa pagsalubong kay Jesus kahit kailan. Kung pag-asa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga